Ako si Antonio Pigapetta. Magsasalaysay ng isang makasaysayang paglalakbay na nagsimula noong taong 1519. Kasama ang isang magiting na manlalakbay sa aming panahon, ang aming kapitan na si Ferdinand Magellan. At ito ang aming paglalakbay. Ika-20 ng Setyembre, taong 1519. Ang araw ng aming pag-alis mula Sanlúcar de Barrameda ng Espanya. Mula doon ay naging maayos at mapayapa ang aming paglalakbay patungo ng isla ng Canary. At dito ay nagdagdag pa kami ng 25 pang mga tauhan sa aming pangkat. Naglakbay kami patungo timog upang hanapin ang hipot na sinasabing madaling daan patungong silangang Indies. Ngunit noong Mayo taong 1520, nasira ng isang malakas na bagyo ang barkong Santiago. Ngunit himalang na isalba ang lahat ni hindi man lamang kami nabasa. Sumapit ang pista ng 11,000 birhen pagkatapos namin dumaan ng ika-52 degree latitude sa direksyong papunta ng sinasabing Polaris ng Antarctica. At doon natagpuan namin ang hipot sa pamamagitan ng himala. Tinawag namin itong Cape of the 11,000 Virgins. Bilang pag-iingat, ipinauna ng Kapitan General ang barkong San Antonio kasama ang Victoria upang humanap ng ligtas at katiwa-tiwalang matadaanan. Ngunit ang San Antonio ay di na namin muli pang nakita. Sa pagpatuloy namin, dumaran kami sa mga daang walang kasiguruhan na kung minsan ay nagtatapos sa wala. Ngunit hindi naman naging puro hirap. Ang panahon ay madalas na maganda at maayos. Tatlong buwan din kaming halos walang makain at mainom. At sa wakas ay nakarating din kami sa isang isla. Meron itong mga niyog, tubo, masasarap na isda, at sag. Pinangalanan namin itong Islas de Velas Latinas dahil na rin sa mga bangkang may mga layag. Ngunit dahil ninakawan ng malilit na bangka ang barkong Trinidad, tinagurian namin itong Islas de Ladrones o Isla ng mga magnanakaw. Ika-17 ng Marso taong 1521. Matapos ang isang linggong maayos na paglalayag, isang isla ang muli naming natanaw. Ang araw na ito ay pista ng San Lazaro kaya tinagurian namin itong Isla de San Lazaro. Sinalubong kami ng isang bangka na may lulan ng 9 na katutubo. Mayroon silang dalang mga isda, niyog, saging at iba pa noong sinalubong kami. Nakausap namin sila sa pamamagitan ng isang tauhan namin na nagmula dito sa silangan na nagngangalang Enrique. Tinatawag nila ang islang ito na Humonhon. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at narating namin ang islang Limasawa. Ang Kapitan General ay nakipagkaibigan sa pinuno ng islang ito, si Raha Colambu.
Kinailangan ng Kapitan General na makipagsanduguan bilang tanda ng pakikipagkaibigan at kapayapaan. Kami ay nagmisa sa islang ito. Bilang pagpapahalaga sa pangyayaring iyon, kami ay nagtayo ng isang krus bilang monumento. Pumunta kami sa isla ng Cebu dahil na rin sa sinabi ni Raha Colambu na ito ay totoong mayaman at masagana sa likas na yaman. Habang kami ay papalapit sa isla, pinaputok namin ang aming mga kanyon. Sinalubong kami ni Raha Humabon na siyang pinuno ng islang ito. Ngunit ibang pagbati ang sinalubong sa amin. Pinagbabayad kami ng tributo ayon na rin sa palatuntunan ng tinatawag nilang barangay. Isang misa muli ang aming ginanap na siya namang kinamangha ng mga katutubo. 14 ng Abril taong 1521, si Raha Humabon ay nagpabautismo. Bilang simbolo ng kanilang pagyakap sa Katolisismo ay binigyan sila ng Kapitan General ng imahe ng Santo Niño. Ngunit mayroong tumututol at maaaring maging problema sa isa sa mga karatig isla, ang Mactan. Ang pinuno nito ay si Lapu-Lapu. 26 ng Abril taong 1521, isa sa mga anak ni Zula na kanyang isinugo ang nagnais makita at makausap ang Kapitan General. At ito ay may dalang 2 kambing bilang handog. Nakiusap ito na sa kinagabihan ng araw ng bukas ay magpadala kami ng mga tauhan upang makipagbaka. Madaling araw nang kami yumaon patungong Mactan. Sa pagtapak pa lang namin sa lupa ay agad na namin silang sinugod at pinalaso. Pinana ng palasong may lason sa binti ang kapitan at sinaksak ng espada sa isa pang binti nang sila'y makalapit. Sa kasawiang palad, nagtagumpay ang pangkat ni Lapu-Lapu laban sa aming pangkat na pinamumunuan ni Kapitan Ferdinand Magellan.